Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Jehovah Philippines and Shalom din po sa mga kapatiran na manunood sa Republis. Ngayon po ay 02/14/2026 at 4:29 na po ng hapon at araw po ng Sabado ayon sa Gregorian calendar at ayon na rin po sa Jehovah's calendar. Ngayon po ay 7th day of the week. Tuwing tayo po ay may celebration ng Shabbat, mga kapatid, may bahagi po tayo na Torah reading and nasa series of reading tayo from the book of Yeshayahu, also known as Isaiah. Nasa chapter 59 na po tayo and there are 21 verses, mga kapatid. So, bago natin tawagin si Brother Eric na magbigay bilang ating Torah reader, bigyan na po natin ng emphasis na itong chapters 56 hanggang chapter 66, ang tinutukoy po dito is how to prepare the coming esteem. Okay, maghanda tayo dahil sa darating na panahon na kung saan the esteem of Yahuwah will come through His Son Yahusha, mga kapatid. At sa nakaraang chapter 58 rather, hanggang dito ngayon sa chapter 59, tinutukoy natin dito yung the path to Baraka, which is ritual versus responsibility. Sa title po natin doon sa ating uploaded is social responsibility over rituals, mga kapatid. At marami tayong napag-usapan patungkol sa ano ba talaga yung totoong baraka, mga kapatid. So ngayon, patuloy tayo dito sa chapter 59 at bilang mga important na mga punto dito is halimbawa, paano ba nagkaroon ng problema ang sangkatauhan ni Aba Yahuwah. Okay? Bakit ba may problema? Para bang yung sangkatauhan niya ay lumulubog kung barko yung ating gagamitin sa dagat? Para bang lumulubog sila? Ano ba yung nangyari sa kanyang sangkatauhan, mga kapatid? So, titingnan natin yan. At kung yun po ang kalagayan ng kanyang sangkatauhan, ano na rin po yung solusyon ni Aba Yahuwah? Kung lulubog man ang kanyang sangkatauhan, then ano yung kanyang solusyon? Ano yung kanyang gagawin? So, mga kapatid, yun po ang konting background. And as we welcome ang ating Torah reader, si Brother Eric, Brad, please unmute and then read to us Yeshayahu, Isaiah 59. Shalom po sa lahat. Shabbat Shalom. Opo. Muli po, all praise, honor, and esteem to Abba Yahuwah and Yahushua Mashiach po. Yan. Today's Hallelujah scripture po taken from Yeshayahu or Isaiah chapter 59 verse 1 to 21. Look, the hand of Yahuwah has not become too short to save, nor his ear too heavy to hear. But your wickedness separated you from your Aloha, and your sins have hidden his face from you, from hearing. For your hands have been defiled with blood, and your fingers with wickedness. Your lips have spoken falsehood, your tongue mutters unrighteousness. No one calls for righteousness, and no one judges for truth. They trust in emptiness and speak worthlessness. They conceive trouble and bring forth wickedness. They have hatched others' eggs
and they weave the spider's web. Whoever eats their eggs dies, Mm. and when one is broken, another is hatched. Their webs do not become garments, nor do they cover themselves with their works. Their works are works of wickedness, and a deed of violence is in their hands. Their feet run to evil, and they hurry to shed innocent blood. Their thoughts are thoughts of wickedness. Wasting and ruin are in their highways. The way of peace they have not known, and there is no right ruling in their ways. Mm. They have made crooked paths for themselves. Whoever treads in them shall not know peace. Oh. Therefore, right ruling has been far from us, and righteousness does not reach us. We look for light, but there is darkness, for brightness, but we walk in thick darkness. Mm. We feel for the wall like the blind, and we feel as without eyes. At noon we stumble as at twilight, in deserted places like the dead. Oh. All of all of us growl like bears and moan sadly like doves. We look for right ruling, but there is none, for deliverance, but it is far from us. Oh. For our transgressions have increased before you, and our sins witnesses against us. For our transgressions are with us, and as far for wickedness we know them, Mm. transgressing and being untrue to Yahweh, and turning away from our Alua, speaking oppression, and apostasy, conceiving and pondering words of falsehood from the heart. The right ruling is driven back, and righteousness stands far off. For truth has fallen in the street, and right is unable to enter. Oh. The truth is lacking, and whoever turns away from evil makes himself a prey. And Yahweh saw, and it displeased him that there was no right ruling. Mm. And he saw that there was no man, and was astonished that there was no intercessor. Oh. So his own arm saved for him, and his righteousness upheld him. And he put on righteousness as a breastplate, and a helmet of deliverance on his head. And he put on garments of vengeance for clothing, and wrapped himself with ardor as a mantle. According to their deeds, so he repays wrath to his adversaries, recompense to his enemies. He repays recompense to the coastlands, and they shall revere the name of Yahweh Oh. from the west, and his team from the rising of the sun, when he comes like a distressing stream which the Ruah of Yahweh drives on. And the Redeemer shall come to Zion, and to those turning from transgressions in Yaakov, declares Yahweh. As for me, this is my covenant with them, Mm. said Yahweh. My Ruach that is upon you, and my words that I have put in your mouth Mm. shall not be withdrawn from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants' descendants, said Yahweh, from this time
and forever. Forevermore. Wow. Yadaya. Yadayowa, mga kapatid. Time and forever. Praises kaya ba sa napakagandang pagkabasa ni Brother Eric, mga kapatid, dito sa ating mga talata ngayon sa Yesayao, also known as Isaiah. Nasa chapter 59 tayo. And there are 21 verses, mga kapatid. So, Shabbat Shalom po sa bago lang dumating. Uh, all praises and thanksgiving kay Abba Yahweh. We are now 15 here, mga kapatid. Esteem and praises be unto Abba Yahweh. Tuloy tayo sa ating mga sharing, mga kapatid. So, kanina nakabigay na tayo ng kunting background doon sa ating dito sa ating Torah reading. At may mga bagay na kaninang umaga siguro yung iba nakabasa na at meron kayong mga research na ginawa or may mga pakikinig kayo kay Aba kung ano yung kanyang mga mensahe dito. So, I'll give you first time, mga kapatid, kayo munang mauna na magbahagi kung ano po yung mga things na you wanna highlight. One verse or two verses na gusto ninyong i-brought out, mga kapatid. Please feel free po na magbahagi kung ano po yun, mga kapatid. Okay, so sino pong mauna mag-share? Paki-unmute lang po and then share kung ano po yung ah, mga mahalagang bagay na si Aba ay nangungusap sa iyo o mula pa kanina o ngayon na narinig natin, nabasa at narinig natin. Anyone, mga kapatid, who would like to break the silence? Mga kapatid. Okay. Tingin ko medyo malalim pa ang mga iniisip o mga muni-muni. Yes, Sister Marife ang mauna. Go ahead po, Sister. Okay, Brad. Actually, Brad, kanina binasa ko ang buong chapter, Brad. And Opo. then, wala akong specific na verse na ma-highlight, but para sa akin is a summary lang po. Opo, go Ah, ahead. Opo. ang akin pong nasa, sa, sorry pala, Shabbat Shalom para sa lahat. Nakalimutan ko pa Shabbat mag-greet. Shalom. Opo. Um, yung leading po sa akin ng rook po is, based na rin po sa aking binasa is, itong chapter po na ito, Brad, ay pinapakita dito na si Abba Yahuwah Oh. in general po si Abba Yahuwah is sa lahat po ng mga kasalanan, unrighteousness, Hmm. ikita niya sa mga sangkatauhan, and then para po sa kanyang karangalan, for his esteem po. Hmm. Dahil siya lamang po naman talaga ang karapat-dapat po na ating pupurihin. Dahil all esteem is due to him, and nabi po doon sa, hindi ko maano na anong verse, but may nasabi po doon na Abba Yahuwah is a zealous aluwa. Hmm. So, his zealous aluwa. So, dahil din sa nakita niya na ang sangkatauhan, ang kanyang mga pinili, ay walang kakayahan po na iligtas ang sarili sa kasalanan. Tama. Kaya, yun nakita ni Aba na we are unable, we are not capable Hmm. talaga
Oh. For his esteem, ginawa ni Yahuwah, na meron siyang na-promise na kahit sa kahit sa kasamaan ng tao, but still ang kanyang pag-ibig ay nananaig. Oh. At dahil dito sa verse 2, ma-highlight ko lang, sa verse 1, look, the hand of Yahuwah has not become too short to save, nor his ear too heavy to hear. Mm. So, makikita natin doon na talagang walang katapat ang pagmamahal ni Abba Yahuwah sa kanyang mga pinili. Kaya, there is a promise in the last few verses na darating ang kaniyang servant na that's lead to Yahusha na si Yahusha lamang po ang all worthy, the perfect sacrifice po para tubusin ang ating mga kasalanan. And it's due all praises to Abba Yahuwah. Yun lang po, Yada Yahuwah. Yada Yehowa. Tama po yung mga points na highlight ni Sister Marife, mga kapatid. Ah, alam na alam ni Aba na wala tayong kakayahan. So, kung wala siyang gagawin, talagang walang mangyari. Kaninang umaga, na-highlight na natin yung phrase, if it had not been Yehowa, mga kapatid. Kung hindi pa dahil kay Aba, then wala talagang mangyari, mga kapatid. But here, malinaw na nakita na niya yung ating kakulangan, nakita na niya yung ating kahinaan, kumbaga, mga kapatid. Kung sa description ko kanina sa barko, talagang lulubog na, kumbaga. At walang makapag-rescue. Walang ibang may kakayahan na mag-rescue. Aba Yehowa, as highlighted na ni Sister dito sa verse 1, describing the hand of Aba Yehowa na may kakayahan na mag-rescue, magtulong, at liligtasin tayo niya. Yada Yehowa po Yada sa Yahuwah. Brad, may wonderful po. pahabol ako, Brad. Opo. Kaya dahil doon, Brad, sa ginawa ni Abba Yahuwah, dapat lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay para sa Kanya. Kaya Brad, yung sinabi ko kaninang umaga na para maintindihan ng mga kapatiran natin na Tagalog, yung kinanta kong Bisaya ay kakantahin ko ngayon sa Tagalog, Brad, kung okay Okay. lang. Sige po. Ah, Galing version. all esteem po and praises po sa ating dakilang Ama, Aba Yahuwah, at sa ating Hamasyak na si Yahusha. Sana po ang munting alay na ito ay magiging kalugod-lugod po sa kanyang harapan. At sana din po ay mapulutan po natin ng mga konting aral, lalo na po sa ating araw-araw na pamumuhay. Ang title dito sa Bisaya is Dungog ug Himaya, and sa Tagalog ay Karangalan at Kaluwalhatian. Opo. Klaro lang ba ako, Brad? Okay lang. Okay lang. Marinig. Karangal at kaluwalhatian, sa haarat at sa siyamayam, ang lahat uya-uway sa iyo lamang. Kay puno ng pagmamahal na walang hangganan, o Yahuwah, aawitin ko ang pag-ibig mo. Parangal at kaluwalhatian, sa haarat at sa siyamayam, ang lahat o Yahuwah sa iyo lamang. Ika'y puno ng pagmamahal na walang hangganan, o Yahuwah, aawitin ko ang pag-ibig mo. O Yahuwah, mapagmahal ka sa lahat. Dapat kang purihin, sasambahin at alayan.
sa iyo, ang buhay ko'y auwa sa iyo lamang. Magyauwa, mapagmahal ka sa lahat. Dapat kang purihin, sasambahin at aalayan. Ang lahat kong pagmamahal ay iaalay ko sa iyo. Ang buhay ko'y auwa sa iyo lamang. Ang lahat kong pagmamahal ay iaalay ko sa iyo. Ang buhay ko'y auwa sa iyo lamang. Yadaya uwa. Yada Yahuwah, mga kapatid. Sa translated song na yan o restored name, angkop mga kapatid doon sa punto na highlight ni Sister dito na walang ibang tatanggap ng mga papuri at pagkilala kundi si Abba Yahuwah lamang mga kapatid. All esteem and praises kay Abba Yahuwah. Tuloy po tayo sa pagpapaliwanag mga kapatid sa mga talata in addition to what has been explained. Opo, go ahead, Sister Lorraine. It's your turn po. Ayun po, Shabbat Shabbat Shalom, Sister. Shalom po sa lahat. Yedayahu po, napakaganda po talaga nung kanta ni Sister. Opo. And gusto ko rin pong mag-add up dun sa shinare ni Sister Marife about dun sa verses 1 to 2. Dahil nag-agree po ako dun kasi yung kasalanan po talaga ng tao yung naghihiwalay sa atin Opo. kay Abba Yahuwah. Hindi yung kakayahan ni Abba Yahuwah, kundi yung kasalanan po natin. Kaya gusto ko po highlight ngayon yung actually marami po kasi pero Opo. spread out siya, pero siguro mangilan-ngilan lang po from 9 to 15 or 16 po yung mga naisulat ko kanina. So, ito po sa verse 9, dito po natin nakita na dahil po sa kasalanan, kahit anong hanap po ng tao sa liwanag, parang naglalakad pa rin po sila sa dilim. Dahil pakiramdam po nila na nalilito sila, nawawala sila ng direction, at yung nawawala po yung shalom nila. At ganun din po sa verses 12 hanggang 15 or 16, pinakita po dito na yung kahalagahan po ng repentance. Dahil kapag yung tao po ay nagrepent sa mga kasalanan nila, kumbaga parang nagkakaroon sila ng breakthrough. And of course, nakita po ni Abba Yahuwah na dahil mahina po tayong mga tao, ay siya na po yung mismong kumilos para po sa atin. Dahil siya na po mismo yung nagligtas, yung kumilos para maging tagapagligtas po natin. Dahil nakita po niya na yung tao po, wala po talaga tayong sapat na lakas or kakayahan para po ma-restore natin yung mga sarili natin. So in our modern application po, sa modern world po natin, kapag po yung tao, malayo po kay Abba Yahuwah, nagkakaroon po talaga ng tinatawag na moral confusion, or parang nagiging blurry po yung kung ano ba yung tama at saka yung mali sa mga decision nila. So kahit yung mundo natin po ay very progressive, like yung mga technologies, ganyan, kung wala naman po dun yung katotohanan, talaga makakaramdam po yung tao or tayong mga tao, makakaramdam pa rin po talaga tayo ng emptiness at saka nung confusion. Maybe this is one of the reasons bakit sa panahon po natin ngayon, ako sa edad ko po, marami po sa mga kaidaran ko din, kagaya ko, yung merong mga mental illnesses like yung depression. Kasi may tendency po kasi na yung tao, doon sila nagre-rely doon sa mga technologies na yon, and hindi na doon sa kung ano yung totoo. Yun, hindi nila alam yung truth, hindi nila alam ngayon kung ano ba talaga yung first step. So, ang first step po kasi talaga is yung
para sa pagkakaroon ng pagbabago is yung pag-admit po natin sa mga kasalanan natin. Mm. So in short, kung walang restoration, wala rin pong honesty. Dahil yung daan po para mag-heal po yung isang tao, dapat magpakumbaba po tayo. And if we humble ourselves, that's the beginning of wisdom. Oo. At hindi rin po natin kayang iligtas yung sarili talaga natin sa kasalanan sa pamamagitan lang po ng sarili nating lakas or yung kabutihan natin. Dahil Mm. si Abba Yahuwah lamang po yung kailangan natin para makareceive po tayo ng tulong at saka ng baraka. Mm. Dahil yung tunay pong pagbabago ay nagsisimula po sa pagkilos ni Abba Yahuwah sa puso natin and not through our own yung sarili po nating lakas po. So yun po, very important pong um, yun po yung mga nakita kong kailangan kong i-highlight for today. And I'm so grateful po kay Abba Yahuwah kasi alam niya kung ano lang yung kakayahan natin and He understands that hindi niya tayo minamaliit. Oo. Tinutulungan po niya tayo para makabangon po tayo mula dun sa tayo rin pong sa sarili po nating kasalanan. And dun po nakikita yung totoong pagmamahal po ng isang magulang sa kanyang anak, Mm. ng isang tol sa kanyang tupa. So yun po, talagang mahal na mahal po tayo ni Abba Yahuwah and wala pong sigurong enough words para masabi ko kung gaano siya ka-powerful, kung gaano siya kabait, kung gaano siya mapagmahal na isang ama. And yun po, Yada Yahuwah po. Yada. Shabbat. Yada Yahuwah, mga kapatid. Habang nagpaliwanag no si Sister Lorraine, kasi pinakinggan ko po yung ating discussion no sa nakaraang Shabbat. Na-highlight po natin lagi doon yung ating pag-fulfill, yung ating paggawa ng terms and condition, mga kapatid. So, na-highlight po natin yun doon sa mga references sa previous na chapter 58, mga kapatid. Highlighting na dapat gawin natin yan kasi kung hindi natin gawin yan, wala tayong matanggap na mga baraka. Yun ang na-highlight natin. But dito ngayon, as naumpisahan na ni Sister Marife kanina, na kung hindi kikilos si Aba, talagang wala kasi alam na niya na wala tayong kakayahan. Now highlighted ni Sister Lorraine as well. Mga kapatid, what comes into my mind is, while it is true na binigyan natin ng emphasis doon sa chapter 58, yung pag-fulfill natin ng terms and condition, mga kapatid. But there will be times na hindi pa rin natin kaya yung pag-fulfill o meron pa rin tayong mga failures, kumbaga, or meron pa rin tayong pagkukulang doon sa pag-fulfill ng terms and condition. Kaya si Aba ang gumawa na po ng paraan upang sa panahon na tayo ay may mga pagkukulang, nandun lagi, mga kapatid, yung kapangyarihan na kamay ni Aba Yahuwah na siyang tumutulong at naghanap po ng paraan upang tayo ay talagang maligtas. So, Yada Yahuwah, and praises to His Kodas name. Po, let's welcome some more. Sino pa po ang pwedeng, ang nais na mag-share? Please let us know or let me know, mga kapatid. Or paki-unmute lang po and then share. Share. Yes, Brother Dimitrio, ready na po kayo? Shabbat shalom po sa lahat. Yeah. Shabbat Shalom, Brother Dimitrio. Go ahead po. Pasensya na kayo kasi na malayo-malayo ako dito. Nandito Okay. ako sa Mangustinan kasi ang grabing ingay. Okay. Kasi Sabado ngayon eh. So talagang grabe ang ingay. Sa akin naman, una, yung kasalanan na ginawa ng
isang katawan ni Aba Yahuwah noon. Sa 59, tiningnan ko yung mga kasalanan na ginawa nila doon. Talagang walang kasalanan na masyadong malaki doon. Kunti-kunti lang. Pero kasalanan pa rin na nagawa nila sa harapan ni Aba Yahuwah. At hindi talaga except ang isang katauhan ni Aba Yahuwah na malaki man na kasalanan o mali, kasalanan pa rin sa harapan ni Aba Yahuwah. Kasi hindi ko nakita dito yung mighty one na kanilang sinusunod. Wala akong nabasa na mighty one dito sa 59. Mga maliit lang na kasalanan na nagawa nila, pero ito ay isang malaking hadlang sa relasyon sa mga tauhan ni Aba Yahuwah doon kay Aba Yahuwah. At maganda naman yung napansin talaga ng mga tao na talagang alam na nila yung kanilang kasalanan. At doon sinikayat nila yung kanilang kasalanan na hindi nagustuhan ni Aba Yahuwah yung kanilang ginagawa. Kahit kunti lang yung kanilang hindi masyadong malaki o hindi masyadong mabigat yung kasalanan na nagawa nila, sinisigaw pa rin nila yung kanilang kasalanan na nagawa. At kung tingnan natin yung nangyari sa kanila, dito sa verse na last na verse, dalawa na verse na last dito, talagang kitang-kita ni Aba Yahuwah yung kasalanan na ginawa ng kanyang mga katauhan na talagang nagsisi sila. Nagsabi dito si Yahuwah na nagsabi si Yahuwah doon sa kanyang katauhan, pupunta ako doon sa Jerusalem upang maligtas kayong nag-repent sa inyong kasalanan. Yun ang sinabi ni Yahuwah talaga sa kanyang sarili. Pinupuntahan talaga niya ang isang mga katauhan niya doon sa Jerusalem. Kasi nakita ni Aba Yahuwah yung kanilang buong puso na talagang may pagsisisi sa kanilang puso't isipan ng mga kasamaan na nagawa nila. At pinatawad sila ni Aba Yahuwah sa kanilang mga kasalanan dahil nakita ni Aba Yahuwah na sila talaga ay nagrepent o nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kung tingnan natin dito sa last na verse doon, para sa kanya, itong aking covenant, mayroong covenant si Yahuwah doon sa isang katauhan niya sa Jerusalem, at ginagawa ko sa kasama ko kayo. Ito palang covenant na ito na ginawa ni Aba Yahuwah, kasama pala yung mga katauhan doon sa Jerusalem at noon pa man. At ang sabi niya dito, at ang aking salita na pinasabi sa inyo, hindi talaga mawawalan ng hindi talaga mawala diyan sa inyong bibig o sa bibig ng inyong anak o sa inyong apo. Wala ngayon mula ngayon hanggang sa hangganan.
Hmm. Yun ang promise ni Abba Yahuwah sa kanyang mga katauhan na nagsisi na sa kanilang mga kasalanan. At doon, talagang pinaka-importante pala doon sa isang katauhan ni Abba Yahuwah na mayroon salita ni Abba Yahuwah na kanilang natutunan o narinig. Kahit narinig naman o nasabi. Kasi yun pala, hindi na maalis sa kanilang bibig, Hmm. sa kanilang mga anak at sa kanilang mga apo. Ay talagang kung tingnan natin yung salita ni Abba Yahuwah, talagang yun talaga ang dahilan ba't nag-repent itong mga tao na ito. Kasi mayroon talagang salita na kanilang nasabi at itong salita na ito na pangalan ni Yahuwah at mga salita niya ay talagang hindi na maaalis sa kanilang bibig, Oh. sa kanilang mga kabataan at sa kanilang mga apo. Dito natin malalaman na ang ating Aba na si Yahuwah ay talagang kaya niyang baguhin ang isang taong makasalanan pag ang tao na yan ay babanggit sa kanyang salita at babanggit sa kanyang pangalan, ay talagang maliligtas talaga. Hmm. Yung Acts 4:12 talaga nagsasabi diyan na ang tumawag sa pangalan ni Abba Yahuwah ay talagang maliligtas. Dahil yung salita ni Abba Yahuwah na nandoon sa bibig ng kanyang isang katauhan ay hindi ito basta-basta, may power ito kasi hindi ito maalis. Hmm. So, yan pala ang paraan ni Abba Yahuwah na yung isang katauhan niya ay patawarin at ililigtas sa sa kanyang dahil sa kanyang power o dahil sa kanyang mga salita na talagang siya ay nagbigay ng pagbabago sa isang tao. Kaya sa ating panahon ngayon, sa palagay ko, ang magawa lang talaga natin, may share natin yung pangalan ni Abba Yahuwah, yung salita ni Abba Yahuwah. Oh. Ang importante talaga na mayroon silang natutunan. Hmm. So, ang pagbago sa kanilang puso't isipan, mangyari talaga kasi sa tamang panahon, kasi mayroon power yung salita ni Abba Yahuwah Hmm. na kanilang narinig at kanilang nasabi at kanilang tinawag. So, kaya sa atin ngayon, mayroon tayong mga kamag-anak, mayroon tayong mga kapatid o mga kaibigan. Huwag tayong magsawa o magtanong sila. Sabi natin sa kanila ang pangalan ni Abba Yahuwah upang hindi talaga nila makalimutan yon. Hmm. Kasi yung pagbigkas ng pangalan ni Abba Yahuwah, talagang hindi na yon maaalis sa kanilang bibig, sa kanilang anak at sa kanilang apo. Kaya importante pala tulad natin na mga magulang na may yung mga anak natin ay talagang makabigkas sa pangalan ni Abba Yahuwah. Hmm. At yung mga apo natin maturuan sila nagbigkas ng pangalan ni Abba Yahuwah. Kasi yun palang salita ni Abba Yahuwah, yung pangalan ni Abba Yahuwah, may kapangyarihan kung ito ay nabigkas nila at yun ang paraan na gagawin ni Abba Yahuwah upang sila ay mapatawad sa kanilang kasalanan at upang sila ay maligtas sa kasamaan sa mundong ito. So talagang para sa akin at para sa ating lahat na mga Yahuwah believer, hindi talaga pwede na mag-pray lang tayo kung hindi mayroong salita, mayroong gawa upang makumpleto
yung hiningi natin kay Aba Yahuwah na iligtas yung ating kamag-anak, iligtas yung ating mga friends at ating mga katribo, ay talagang may kapangyarihan ang salita ni Aba Yahuwah doon sa kanilang buhay. Yun Yada, lang, yada, Aba Yahuwah. yada Yahuwah. So, highlighting the power of the spoken words, mga kapatid. And the power of the name ni Abba Yahuwah na highlighted ni Brother Demetrio dito. So, mamaya balikan po natin yan. May mga mahalagang bagay na kanyang na ibahagi, mga kapatid. Okay? So, yan po. Yada Yahuwah. Basyam Yahushua. Okay po, let's proceed to anyone else who would like to share. Salamat po. Praises kay Abba Yahuwah sa magandang pagpapaliwanag highlighted ni Brother Demetrio, the power of the spoken words. Meron pa po ba? Please unmute po. Then, Brother Dan, yes, Sister Asara, it's your turn. Go ahead po. dito po sa verse 5, Verse verse 5. 5 po, na this is a biblical metaphor, Brother Dan, describing yung pag-hatch ng eggs po. Okay. It is a biblical metaphor na it states na itong pag-hatch ng eggs of vipers, it describes deliberate, dangerous nurturing of evil, sin, or deceitful plans. Na yung sabi kasi na ni Sir Lorraine kanina, yung pag hindi natin pansinin yung maliit na mga sin natin, it produces destruction and deadly, dangerous consequences po. Kaya yung yung biblical metaphor na ito, ang ibig sabihin is production of evil, mga deadly consequences, deceit and danger, and in broader sense po, it is a warning that what is conceived in the heart, if not immediately abandoned, will surely hatch into destructive actions. Kaya pala, Brother Dan, tama yung sinabi niyo po na, di ba lagi yung sinasabi sa amin na 6 days we will work, on the 7th day we have to rest, and then mag-reflect po tayo. Kasi pag hindi pala natin yung kasi pag 6 days, makapag-reflect ka on the 7th day, makita mo yung mga nangyayari sa 6 days, it's easy to, anong nangyari to, nagkasala ako. Kasi pag hindi pala tayo wala pala tayong 7th day, hindi na natin na-recall ang mga kasalanan natin. Kaya yung mga maliit na sin, na foster ho natin, na bigyan ng, hindi natin napansin, ay baby po natin, naging palaki na sila, na it gives distraction na po sa atin. Like yung sinabi na, yung pag-hatch ng eggs into a little way, parang yung mga poisonous eggs na nakain mo yon, ikaw din ay mamatay spiritually. Yun po, Brother Dan. Kaya ang connection po dito na yung reflection talaga araw-araw na ano kayang nagawa ko. Katulad, Brother Dan, may experience pa ako last Tuesday sa school. Ako gutom na gutom, Brother Dan. Kaya lang, ang school lunch po ay cabbage with pork na may parang hamburger po siya. Sabi ko, yun, at saka soup. Sabi ko, ako, ano kayang gagawin ko dito? May pork yung cabbage po na parang hamburger ang parang burger ang style. Sabi ko, nilagay ko sa wrapper. Sabi ko, mamaya na lang kakainin para at least, hindi ko kakainin muna ngayon, pero mamaya ko kakainin. Nilagay ko sa wrapper. Sabi ko, puso ko, huwag kang ganun, huwag kang kumain. Alam mo, brother, nailagay, nadala ko sa bahay, pero hindi ko nakain ko. Alam mo, yung puso ko, nag-lift for joy dahil, na-overcome ko ang ganong na kung hindi ko yun na-overcome, may malaking consequence na mangyari po. Sabi ko, may mga, hindi man ngayon, in the future, or the near future, may consequences na mangyari doon. Kaya, ako nagpapasalamat talaga. Yung bang mga 6 days na
we are working on a 7th day yung, hala, anong gagawin ko? I need to ask forgiveness. I need to recall. I need to reflect para on the 7th day fresh na naman uli. Yung ganon. At yun pala ang kahalagaan Tama. yun pala, nakita ko ang kahalagaan rather than. Kaya yun lang po. Pinagpapasalamat po. Yada. Hallelujah. Yada, yawa, mga kapatid. So, connect doon sa na-highlight kanina ni Sister Lorraine sa mga maliit na mga bagay. So, also with Brother Demetrio. Ngayon na-explain na mabuti na dangerous yung mga maliit na mga bagay na yan using this metaphor on hatch, no? Itong hatching, mga kapatid. So, then connecting it to our Shabbat observance. So talagang may wisdom si Abba. Meron siyang dahilan talaga, no, na kung bakit 6 na araw trabaho tayo pero sa 7th day mamamahinga to have more time to reflect, muni-muni, and to renew our covenant, mga kapatid, is very much uh, related dito sa metaphor na ito and highlighted ni Sister Sarah and also with the coupled experience. Totoo yun mga kapatid, no? Maliit na bagay lang yun, no? Burger lang yun, maliit na bagay lang yun. Pero, yun na nga, from the small thing, it will, continue and build up. At at the end, magkakaroon po ng problema. Sa issue, another issue dito mga kapatid, no? Thank you for that. And another issue dito is yung pagtanggap natin sa mga information sa na-highlight ni Sister Lorraine kanina. Sa trending ngayon ng gamit ng social media, marami pong mga information na hindi totoo, mga kapatid, no? Considered fake news. So marami sa atin na are succumb or are exposed to such news, mga kapatid, o mga patutuo na sinasabi nila ito yung totoo pero hindi pala totoo. So, yung mga bagay na yan, tingin natin medyo maliit lang. But the moment na tanggapin natin ito, it will build up to something else that would become very destructive po sa ating buhay. So, it started with small, little, but kapag tanggapin natin yon, para ba siyang isang poisonous object o poisonous element o material na drop doon sa clean and drinkable water, mga kapatid. Kahit konti lang yung nilagay doon, dahil poisonous yun, symbolically of sin, evil, at mga untruthful na mga bagay na drop doon, then, di ba, anong mangyari doon sa clean water? Di ba, mag-contaminate yun. And eventually, it will harm us. It will create a problem on us. So, wow, napakagandang mga explanation, mga kapatid. So, let's honor and give esteem kay Abba sa kanyang mga pangungusap dito. Yadaya uwa, mga kapatid. Praises kay Abba. Anyone else would like to share? Okay po. There is a silence. Talagang naramdaman natin yung Brother Dan, pangungusap. Yes, go ahead po, Sister Kanaya pa. lang to. Sa verse 1, Brother Dan, Opo, verse 1. okay, yung understanding ko sa verse 1 is that Yahweh is always capable and willing to help, but because of our sins, so ito ang nag-ano sa atin, siya ang nag-separate sa atin, So because of that, he will not listen to our prayers. So repentance is very necessary rather than to get connected with the Yahuwah para yung mga pangaral niya, mga baraka niya is maano talaga sa atin, ma-receive natin. At saka yung mga prayers natin is
madinig din niya. Opo. So yung confession, yung repentance, so very important. So yun, Brother Dan, napakahalaga yung Shabbat natin kasi that's the special day na we can reflect ourselves. So halaga talaga siya. So kaya nga Brother Dan, disturb minsan sa isip na there are times in my part, there are times na struggling talaga ako, Brother Dan. Gusto ko in my heart, in my mind, but only nga kanang naabitaw pa like me, Brother Dan, na yung youngest namin nag-aral pa. So during Saturday, prayer ko na wala sana siyang Saturday during the Shabbat. But meron man, so I cannot sometimes control ba. So yun ang struggle ko, Brother Dan, na gustuhon ko man, pero ano talaga ako, ma, ano sa ba tawag ani, kanang matempt gyud ko, Brother Dan, nga hatod niya, makakuha niya. Opo. But the only way po nga akong gikuan is ako na lang gi-offer niya ako ang mga works and service that day during that Sabbath. Kaya sometimes maglisod ko control, but praying, Brother Dana, as Shabbat, me and my family can follow yun. So mo na siya, Brother Dan, ang akong makuan nga ang kaning sala gyud. Grabe gyud og kuan kadaot sa ato. So nga ang repentance importante gid kaayo para get connected lang kita ka. Kay wa man tay lain yung kadependihan gud. Only Yahweh ra man gyud through Yahushua. So yun lang po ang ma-share ko, Brother Dan. Yes, that being heard, mga kapatid, as to the observance of the Shabbat, mga kapatid, isipin natin kung paano ni Yahushua inobserve yung Shabbat. Okay, so at times Yahushua ay naglakad sila doon sa field on the day of Shabbat. Okay, yung kanyang mga alagad kumuha ng mga prutas doon sa field on the day of Shabbat. So, kumain sila. Added to that, si Yoshia meron siyang pangungusap na anong gagawin mo doon sa animals na fall on the cliff on a Shabbat. Iligtasin mo ba yung animal na yon o hindi? So, siyempre, ang sagot is ligtasin mo yon kasi between life and death na yun. Okay? So, nangangailangan siya ng help. So, ang summary natin dyan is, kung meron mang mga pangyayari, mga kapatid, na talagang beyond your control at may mga pangangailangan, dito papasok yung acts of kindness na pwede natin gawin. Katulad ng yung testimony mo, sister, na kailangan ng anak mo na ihatid mo siya. So, ayaw mong pumunta dahil gusto mong mag-observe ng Shabbat. So, kung walang ibang paraan, so ang magiging motive dyan is yung acts of kindness na yung anak mo nangangailangan at you need to show this acts of kindness on the day of Shabbat. Tingin ko, meron naman tayong mga example dyan sa pinakita ni Yahushua. So, si Aba naman yung nakakaalam at natingnan ni Aba yung puso mo. Alam niya na gustong-gusto mo na manahan sa bahay, pero may mga pangailangan at may mga concern ang pamilya. So, manalangin ka. Manalangin tayo kay Aba. Aba, ito yung limitation ko. Sorry po dahil sa aking mga limitation. Hindi ko nais na gawin ito, pero meron ng mga circumstances na ang anak ko, membro ng pamilya ko ay nangangailangan. So, that would fall on the acts of kindness, mga kapatid. So, yun po ang ating pagbabahagi dyan.
maaring magkaiba-iba yung mga scenario diyan, paano natin i-apply. But in general, tingin ko that would fall on the acts of kindness that we can do on the day of Shabbat. Iyada Yehowa po, Shabbat Shalom, Brother Yasar. Dumating na po. We are on this discussion, mga kapatid. Verse 2, na-highlight na dito ni Sister Kanayapa na tuwing tayo po ay mag-Shabbat, mahalaga din po yung part of confession, okay? On the day of Shabbat, yung confession, pagmuni-muni, sa na-highlight na kanina ni Sister Asara, mga kapatid, na-highlight na kanina. Yung pagmuni-muni natin sa araw ng Shabbat, paghingi ng patawad, is very important. Very serious po. Di natin isantabi yung mga moments of reflection, going into asking kang Aba, ano yung mga nagawa ko na hindi mo nagustuhan sa 6 na araw. So, basic po yun at kailangan natin gawin yun, mga kapatid. Yadaya uwa po. Let's welcome somebody else na would like also to share. Okay, kung wala pa, mga kapatid, balikan ko kayo mamaya. Let's continue po sa ating, patuloy po tayo sa ating sharing. Summary po, yes, meron ba? Brother Junicio, yun. Ay, yes, go ahead, Brother Junicio. Makinig muna tayo sa iyo. Go ahead po, Brother Junicio. po dito sa sa Isayaho 59 verse 13 13, brother Opo. ito po ay highlight ni Abayaowa na yung untrue word or untrue to Abayaowa kinakailangan at bilang isang believer to Abayaowa na we have to say that true things and we avoid or we avoid the untrue word because untrue word when we are not already in our life nowadays that will be reject and that will be accommodated by the descendant. So yun ang magiging paraan na si Abayaowa ay hindi na makilala kasi katulad ng pangalan ni Abayaowa, binigay natin ang yung mga katauhan ni Abayaowa pag hindi magsabi ng totoo ng kanyang pangalan tapos kung na sila so yung mga descendant, yung mga offspring nila, ayun ang narinig nila na pangalan. So ito rin ang lumago na pangalan. So hindi na makilala si Abayaowa. So dito masabi natin na yun nga na si Abayaowa hindi gusto na ang tao ay hindi tapat sa kanyang mga sinasabi, hindi magsabi ng totoo. Yun lang brother, no, kailangan na totoo nga, no, bilang isang believer, totoo ang ating sasabihin. So yun nga mga fake news, sabi mo kanina na mga fake news, yun nga ito'y makasira ng ng mga paniwala kasi po yun ay hindi tama. So ang tama ang kinakailangan dito ni Abayaowa na bilang isang alwa sa kanyang mga katauhan, yung mga katauhan din ay magsabi ng totoo. So yun lang ang Brother Dan. So wonderful point, mga kapatid, connecting doon sa kung ano yung mga narinig natin noon na pagbigkas, mga titulo pala yung mga binibigkas natin. Kaya yun din ang nasunod natin, mga kapatid. So
good na ngayon sa awa ni Aba, nakakilala tayo sa totoong pangalan. So, yun po, maintain natin mga kapatid. There is a challenge for us to maintain calling on the true name, mga kapatid. Kung meron mang mag-convince tayo, mag-convince sa atin, or mag-confront sa atin kung bakit natin binago yung ating pagbanggit. Yun po ang ating sabihin mga kapatid. Ito yung sabihin namin because ito yung totoo. Kasi kung mag-remain kami dito sa mga titulo, anong mangyari sa buhay natin kung nandoon tayo sa hindi totoo at hindi tama? So, that is a confirmation mga kapatid na kung meron mang maghamon sa atin at manawagan na balik tayo doon sa titulo, yun po, magandang reference po yun sa na-highlight ni Brother Dionisio sa verse 13 mga kapatid. Yada Yawa po, moving on tayo sa ating pagpapaliwanag dito. And balikan ko po kayo mamaya mga kapatid. So, dito sa verses 1 to 13, i-summarize po natin ito 1 to 13 in general. Summary po natin is si Yasayao explain how Yahuwah's people sink to a low condition. Bakit ba nag-sink sila? Parang barko na lumubog sila. Dito po paliwanag ni Yasayao na kung anong nangyari doon sa sangkatauhan ni Abba Yahuwah kung bakit they sink to a low condition. Doon kanina sa mga na-highlight na kunting kasalanan lang, okay, but lead to a more destructive one. Okay, na-highlight dito na yung issue on sa verse 5, mga kapatid, na-highlight na ni Sister Azara at Sister Lorraine, mga kapatid kanina. So, yun po, may mga nangyayari doon sa kanyang sangkatauhan na parang hindi nila napansin but eventually it brought them down or it brought them low mga kapatid o eventually nalayo kay Abba Yahuwah. So yun po ang ating overall summary ng verses 1 to 13 mga kapatid. Dito sa specifically verses 1 to 8, ito po yung ating summary sa verses 1 to 8. Dito natin makikita yung ano yung kanilang mga social evil. Okay? There is an accusation of social evil. So, dito natin makikita ngayon mga kapatid na verses 1 to 8, yung kanilang mga, shall we say, mga kunting kasalanan, ngunit yun po pala ay mga social evil na kanilang ginagawa mga kapatid. Kung sa nakaraan, we highlighted on social responsibility, yung doing acts of kindness and acts of love. Ngayon naman po may mga social evil na i-highlight verses 1 to 8 mga kapatid. Okay po? So, yan. Moving on sa verse 1 na highlight na mention na sa ating dalawang mga kapatiran, Sister Marife at Sister Kanayapa, na yung kamay ni Abba Yahuwah, look, the hand of Yahuwah has not become too short to save, nor his ear too heavy to hear. As highlighted, yung capacity ni Abba, yung kanyang unlimited capacity to help, to extend help, mga kapatid, ay nandyan lagi. Always ready to help. Describing yung kanyang kamay na hindi short, mga kapatid, yung kanyang kamay, but yung kanyang kamay ay laging handa. Kahit saan tayong sulok ng ahaarats, kaya po abutin. Metaphorically po, kaya pong abutin ng kamay ni Abba Yahuwah upang ligtasin tayo, mga kapatid, o iligtas tayo kung ano man po yung ating kalagayan. Sa verse 2, as highlighted already, yung iniquities and sins of Abba Yahuwah's people, mga kapatid, resulted into discipline. Disiplina po sila ni Abba dahil po doon sa iniquities and sin. So, tingnan po natin itong verse 2, mga kapatid.
But your wickedness have separated from your alua or aluayam, and your sins have hidden his face from you, from hearing. So, nagtago po si Aba. Yung kanyang presensya, hindi na natin maramdaman, mapansin, lalo na kapag may mga wickedness, mga kapatid. May mga social evil na involved tayo, mga kapatid. Kung tingnan natin itong Hebrews chapter 12, dahil diyan sa mga kasalanan na yan, na lumayo yung presensya ni Aba, resulted into what? Discipline po. Dinidisiplina po tayo, Hebrews 12, 5 to 11. Bakit po inidisiplina tayo? Dahil mahal tayo ni Aba, as been highlighted by Sister Lorraine and Sister Marife kanina, mga kapatid. Mahal tayo ni Aba, kaya we are being disciplined dahil sa ating mga kasalanan, mga kapatid. So, moving on dito sa verses 3 to 8 sa magandang pagka-highlight na kanina. These sins which keep Yahuwah's people away were not religious sin, mga kapatid, but these are social evil na kumbaga sa ating mga na-highlight na. These are social evil, mga kapatid. So, ano po yun? Let's look at verse 3, mga kapatid. Halimbawa, ano itong mga example ng mga social evil? Verse 3, for your hands have been defiled with blood, and your fingers with wickedness. Your lips have spoken falsehood. Your tongue mutters unrighteousness. Ito pala yung mga social evil, mga kapatid. Yung hands natin involved with shedding innocent blood. Yung fingers with wickedness. Lips spoken falsehood. Okay, mga kapatid. Sa modern time natin, itong ating finger, mga kapatid, ano po ang kakayahan ng ating fingers? Okay? Diba, mga kapatid, ang ating fingers ngayon, talagang ano po, how do you describe our fingers with the use of technology ngayon, mga kapatid? Diba? Maliit lang ito, mga kapatid, na bahagi ng katawan. Pero ano po, nagiging ano po ito? Okay, ito man, okay? Nagiging ano po, instrument ng paglaganap po ng ano, ng social evil through social media. Diba, mga kapatid? Na-highlight po dyan, no? Not only fingers, but also what? Lips, spoken falsehood. Yung mga napanood at yung mga ating mga narinig na akala natin yun ang totoo, then we speak about it, we pronounce about it, mga kapatid, yun po pala ay falsehood. Your tongue mutters unrighteousness. Mga bagay na hindi dapat na nabanggit po, na utter po ng ating mga dila o ang ating tongue, mga kapatid. No one calls for righteousness, verse 4. No one judges for truth. They trust in emptiness and speak worthlessness. They conceive trouble and bring forth wickedness. Magandang pagkapaliwanag po ng ating dalawang kapatid kanina, Sister Lorraine at Sister Sarah, sa modern times ngayon, mga kapatid, no? Talagang yung issue on fake news, talagang ano po, mga kapatid, rampant sa ating panahon ngayon. So, yun po ay isang bagay na maunawaan ng lahat na itong mga bagay na ito ay empty. And yet, yun ang tiwala. Yun ang pinaniwalaan rather ng karamihan. Yung hindi tama, yung mali, ano niyon? Yun ang pinaniwalaan ng karamihan, mga kapatid. So, nowadays, sa ating panahon, mga kapatid, minsan, ang mga tao, malilito na sila dahil ano ba talaga ang tama? Okay? Kasi yung tama, naging ano po, naging mali. At yung mali ay tinatawag na tama. And that's what is happening, mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid. So,
Isa po ito sa mga bagay na sa kanila noon, baka iba yung kanilang ways how it is being done before. But ngayon sa ating modern time, mga kapatid, yun po ang panglaganap how it is spreading. Okay po, so dito sa verse 5, they have hatched others' eggs, and they weave their spider's web. Okay, whoever eats their egg dies, diba? And when one is broken and other is hatched. So, yun po mga kapatid na paniniwanag kanina ni Sister Azara na ito po ay isang metaphor of what little sin that we consider, we take in, and yet once it is taken, it will lead to death, mga kapatid. So yan po, yung kumain nito, whoever eats their eggs dies. So, yun na nga, maliit na bagay, maliit na kasalanan, ngunit kasalanan pa rin sa na-highlight ni Brother Demetrio kanina, mga kapatid. Once it is there, it will lead to more and even greater sin, at saka eventually, mga kapatid, it will lead to destruction. So, yan po ay bagay na dapat nating pagtuunan o bigyan ng serious concern. Verses 9 to 13, mga kapatid, rather moving on tayo sa verse 6. Their webs do not become garments, nor do they cover themselves with their works. Their works are covered of wickedness, and a deed of violence is in their hands. So, inisip ng karamihan na gumagawa naman sila ng mga gawain, pero yung mga gawain na yun never cover them as a garment, mga kapatid. But instead, expose their shamefulness and wickedness, mga kapatid. Verse 7, their feet turn to evil, and they hurry to shed innocent blood. So ito na nga yung mga example ng social evil, mga kapatid. Their thoughts are thoughts of wickedness. Wasting and ruin are in their highways. So kung ano po yung kanilang mga iniisip, entertaining the fake news, false information, talagang makakaroon po ng ruin, mga kapatid. Verse 8, the way of peace they have not known, and there is no right ruling in their ways. They have made crooked path for themselves. Whoever treads in them shall not know peace. So, yun na nga ang sinasabi natin kanina na sa ating kapanahunan ngayon, yung tama naging mali at yung mali ay naging tama, mga kapatid. And that is sad because sa panahon natin, that is rampant. That is really happening. Patuloy tayo dito sa verses 9 to 13. Ang nangyari po dito is sin are confessed. Kanina na-highlight na natin yung repentance, mga kapatid. And the key to repentance really is, sa na-highlight ni Sister Lorraine, is yung acceptance natin na tayo yung nagkasala. And after natin i-accept yun, then dapat follow yung ating confession, mga kapatid. So, kasi pwede naman nag-confess for the sake lang of confession, pero walang lalim na pagtanggap doon sa kasalanan, mga kapatid. Okay po, so verse 9, as we look at it, itong word na therefore, so verse 9, nandiyan yung word therefore. Therefore, right ruling has been far from us. Okay? Kung titingnan natin, yung pag-uphold natin ng covenant is also upholding the right ruling. So, ibig sabihin, kung wala nang pag-uphold ng right ruling, also coupled with it, wala nang pag-uphold doon sa ating covenant. Kaya sinabi dito ni Abba through Yeshayahu na wala na sa kanyang sangkatauhan, yung right ruling ay talagang nawala na. And righteousness does not reach us. We look for light, but there is darkness. For brightness, but we walk with thick darkness. So, yun po pala yung magiging consequence, mga kapatid, sa mga social evil na ating na-highlight na, mga kapatid. Eventually, it will
lead to a bitter life, mga kapatid. Bitter kaya. Yun po ang ibig sabihin nito. Na yung ating awareness doon sa ating social responsibility, mga kapatid, mawala na po. Okay? So, yun po ang magiging consequence, mga kapatid. And then verse 10, ano mangyari sa verse 10, mga kapatid? We feel for the wall like the blind, and we feel as without eyes. At noon we stumble, as at twilight in deserted places like the dead. It's high noon, mga kapatid. Ngunit kahit sanag ng araw, sikat ng araw ay nandyan, pero ma-stumble pa rin tayo. Okay? Bakit tayo ma-stumble? Because yun na nga, for the committing all of those social sins, mga kapatid, started with small, little, but eventually, nawawala na yung kanyang right ruling among us. So, yun po, mga kapatid. Itong verse 10 sa na-highlight ni Sister Lorraine kanina, tama po yung na-highlight niya kanina. This is the issue, is a metaphor for moral confusion. Tama po yun, mga kapatid, na highlight ni Sister Lorraine. Verse 10 po is a metaphor for moral confusion. Litong-lito po ang mga sangkatauhan ni Aba noon. Di na nila mabantayan, ma-detect kung ano yung tama at hindi tama. Sa modern time, ganoon din po, mga kapatid. Kasi po dahil sa sobrang influence ng social media, tinatawag po namin yan na popular culture. How is popular culture being patronized or being followed by millennials o even mga young generation, mga kapatid? Talagang kaawang-awa, mga kapatid, kasi kung ano yung mga nakita nila doon sa mga halimbawa performance ng mga K-pop, yung pinakasikat ngayon is itong BTS, mga kapatid. Imagine mo, BTS group ng K-pop, about 2 billion viewers, mga kapatid. At imagine mo yung 2 billion population which being influenced of what kind of identity, what is seemingly good pero hindi pala good, mga kapatid. Yung influence nila sa mga lifestyle, sa mga attire, pamumuhay, grabe, mga kapatid, yung influence. At dito makikita natin na talagang awang-awa tayo sa what is happening nowadays, how popular culture has influenced billions of people, mga kapatid. So, yun po, ang kalagayan nangyari noon sa ating panahon ngayon, mga kapatid, because of the impact of social media, mga kapatid. Verse 11, look at verse 11. All of us growl like bears and moan sadly like doves. We look for right ruling, but there is none. For deliverance, but it is far from us. Balik tayo sa mga modern time ngayon na yung majority sa mga tao ay are hunger for something na akala nila nagbigay po ng shalom, nagbigay po ng contentment, but all is emptiness, mga kapatid. So yun po rampant at grabe na po yung what's going on sa ating mga panahonan, describing like a bear that growls or that moan, mga kapatid. Dahil naghahanap po ng katotohanan. And yet, ang kaligtasan o ang katotohanan ay malayo po, mga kapatid. So, yan as has been highlighted kanina. So, moving on, mga kapatid, dito sa verse 13, transgressing and being untrue, sa highlight ni Brother Junicio. Transgressing and being untrue to Yahuwah, and turning away from our alua or aluayam, speaking oppression and apostasy, conceiving and pondering words of falsehood from the heart. Oo, may pondering na ginagawa
may pag-iisip na mga ginagawa, pero ang problema lang kasi falsehood eh. So, kahit ano pang pandering nga gagawin doon sa mga falsehood na yan, anong magiging mangyari mga kapatid at the end of the day? Ganun pa rin mga kapatid. Bagsak pa rin dahil hindi makatayo yung mga falsehood na yan mga kapatid. So, malaking hamon sa ating journey ngayon na kung saan tayo talaga ay dapat mag-humble down, maghingi tayo kay Aba. Aba, marami kaming mga pagkukulang, marami kaming mga hindi napansin na mali pala. Maawa ka sa amin na nawa magkaroon kami ng complete awareness kung saan po kami nagkamali sa mga iniisip namin o mga paniniwala namin. So, yun po mga kapatid ang verses 1 to 13, pinaliwanag kung paano ang sangkatauhan ni Abba Yehowa sink to a low condition dahil doon sa mga bagay na ating na-highlight na. Moving on po tayo sa verses 14 until and following. 59, chapter 59 po, verses 14 hanggang sa chapter 60 po, verse 22. Dito natin makikita mga kapatid yung present failure. Okay? Present failure and yet eternal covenant mga kapatid. May failure pero mag-iral pa rin yung kaniyang eternal covenant. Okay? Bakit po yun? For the esteem, for the future esteem of Abba Yehowa mga kapatid. So dito natin makikita sa na-highlight ni Sister Marife kanina, kitang-kita na ni Abba na talagang walang mangyari, walang solusyon na mangyari apart from Him, Abba, na gagawa ng solusyon. Kaya for the sake of His future esteem, mga kapatid, Abba Yahuwah is the only Savior through the covenant with the Redeemer, mga kapatid. Ang mangyari is that magkaroon po ng lunas, magkaroon po ng kaligtasan. So yun po ang summary po dito sa 59 verses 14 hanggang sa chapter 60 verse 22 mga kapatid. So yun po ang summary na Abba sa present na mga failure for the sake of His eternal covenant and for the sake of His future esteem, gumawa po siya ng solusyon mga kapatid upang mabigyan ng lunas ang problema na ito. Okay po, as a summary po sa verses 14 to 20, ito po yung ating summary on top of, below po dito sa ating na-highlight na. Human sin is also radical that Abba Yahuwah also can redeem us. Though how radical, talagang sama po ng magiging resulta sa kasalanan ng tao. Kaya mga kapatid, si Abba Yahuwah din po ay talagang humanap po ng paraan upang tayo po ay ma-redeem. Verses 14 hanggang 15, if we look at it mga kapatid, verses 14 and 15, and right ruling is driven back and righteousness stands far off, for truth has fallen in the street and right is unable to enter. Verse 15, and the truth is lacking, and whoever turns away from evil makes himself a prey. And Yahuwah saw, and it displeased him, that there was no right ruling. So, dito natin makikita yung gaano ka guilty ang tao na talagang tao ni-reject niya yung justice, ni-reject ng tao yung righteousness at yung katotohanan, talagang itinapon po, tinalikuran ng tao mga kapatid. So dahil dyan makikita natin na without Abba doing something, talagang walang mangyari po sa tao mga kapatid. As we have said it a while ago,
na sila po ay na-stumble, mga kapatid. They stumble. Why they stumble? Because, yun na nga, wala na sila sa katotohanan. Kahit it is a noonday, ngunit bakit sila na-stumble is because wala na sila sa katotohanan, mga kapatid. Dito makikita natin sa nabasa na sa verse 15, mga kapatid. Okay? Truth is lacking. Okay? And whoever turns away from evil makes himself a prey. Truth is lacking, mga kapatid. Sa ating na-highlight kanina, na kahit yung hindi totoo, but it is publicly declared as true, mga kapatid. At yung supposedly tama, publicly declare as hindi tama, mga kapatid. So, yun po ang nakasad sa ating panahon ngayon. Because people departs from truth, mga kapatid. At sila po ay all the more pinupurso nila yung mga kasamaan, mga kapatid. And ito ay hindi katanggap-tanggap. Look at verse 15 to 16 po. Okay, hindi ito katanggap-tanggap sa harapan po ni Aba Yahuwah, mga kapatid. Hindi siya natuwa. Look at verse 16, mga kapatid. And he saw that there was no man, and was astonished that there was no intercessor. See? Walang kahit isa na nanalangin, mga kapatid, or would stand in the gap, mga kapatid. Yun po ang nakita ni Aba dito. Walang kahit isa, there was no man who did what is right. And walang kahit isa nagtayo bilang intercessor, the one that would mediate, mga kapatid. So his own arm saved for him, and his righteousness upheld him. So dahil dito, mga kapatid, anong sinabi? Look at verse 16, mga kapatid. So his own arm saved for him. So ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid, na so his own arm saved for him? Ano pong maalala natin doon sa pangalan ni Aba, mga kapatid? Yah is a picture of what? A hand. Okay? Yah or Yad is a picture of a hand, mga kapatid. And then, Ha, ano po yun? Behold. And then, yung ano po yung next na letter? U or Uwa. That's a nail, mga kapatid. Pako. And then, yung last na letter is Ha. That is behold. So, ano po yun, mga kapatid? Hand, behold, nail, behold. Talks about, ano po? Arm, mga kapatid. But look at that. Sabi niya, look at that verse 16. So his own arm saved for him. Okay? His own arm saved for him. And his righteousness upheld him. Sinong pinag-usapan dito, mga kapatid? Yahusha po yan. Yahusha ang pinag-usapan dito, mga kapatid. Dahil alam ni Aba na ang kasalanan ng tao ay walang solusyon on his own. So, ito na nga ang naging declaration dito ni Aba Yahuwah through the prophet. Okay? So, his own arm. Mga kapatid, doon sa pangalan ni Aba Yahuwah speaks of the arm, speaks of the hand, mga kapatid, na siyang magiging tagapagligtas. Kaya doon sa verse 1 kanina, mga kapatid, nakita niyo yung connection? Look, the hand of Yahuwah has not become too short to save. So yung opening statement doon, mga kapatid, is connected pala dito sa verse 16. Kung bakit arm doon sa verse 1, hand of Yahuwah is not too short.
Kasi po, prophetically, yun ang magiging solusyon na kung saan padala niya ang kanyang anak, mga kapatid, upang siya yung maging intercessor. Siya yung maging mediator, mga kapatid. So his own arm saved for him. Okay? And his righteousness upheld him. So there is the play of his, okay, his own arm saved for him. So kaninong kamay ito? Kamay ito ni Yahushua. Okay? Paano yung kanyang kamay? Save for him. Mga kapatid. Okay? Para ligtasin yung kanyang sangkatauhan, mga kapatid. And his righteousness upheld him, mga kapatid. So, kaninong righteousness ito? Kay Abba Yahuwah. Abba Yahuwah's righteousness upheld him. Sinong him nito? Yahushua, mga kapatid. So, there is really that interplay of the use of pronoun at mahirap i-decipher natin kaninong tinutukoy dito. Si Abba ba o ang anak ba, mga kapatid? So, yan po, mga kapatid. Malinaw mula sa verse 16 na yan is really something that is prophetic, mga kapatid, of how Abba Yahuwah want to uphold His covenant. Yun po yung kanyang gusto dito. Gusto ni Abba na i-upheld ang kanyang covenant. Yung kanyang promise na covenant, gusto niyang i-upheld, mga kapatid. Verse 17, and he put on righteousness as a breastplate, and a helmet, and a deliverance on the head, and he put on garments of vengeance for clothing, and wrapped himself with ardor as a mantle. Anong pinag-usapan dito sa verse 17, mga kapatid? Speaks of a warrior. Sino yung warrior ni Abba dito, mga kapatid? Which is equipped. Okay? In-equip niya po. Fully equipped yung kanyang warrior, mga kapatid. Ako'y naniwala na ang pinag-usapan dito is still Yahushua, mga kapatid. And he put on righteousness as a breastplate. Si Yahushua, nung siya naging tao, okay, put on righteousness as his breastplate bilang isang sundalo. Put on his helmet. Ano yung helmet doon sa pinag-usapan doon sa Ephesians chapter 6? Diba? Helmet of, ano yun? Salvation, diba mga kapatid? Breastplate of righteousness, helmet of salvation, mga kapatid. Helmet of deliverance or salvation on the head, and put on garments of vengeance for clothing, and wrap himself with ardor as a mantle. Merong concern ang isang kapatid natin, mga kapatid, na tinanong niya ako. Sabi niya, brother, sabi niya, ikaw ba ay naniniwala pa sa New Testament? Sabi ko, opo brother, ako pa ay naniniwala sa New Testament. Sabi ko, bakit? Sabi niya, marami kasing mga videos na spreading na takbo na tayo sa New Testament or iwan na natin ang New Testament. Yun po ang kaniyang feedback dahil marami daw mga videos who are spreading na hindi na tayo dapat maniwala sa New Testament, mga kapatid. Pero malinaw po dito sa reference ito. Yesaya 59 verse 17. Which also pinag-usapan doon sa Ephesians chapter 6 verse 10 and following. Tama yung sinabi ni Brother Dimitrio kayo ng umaga. Paano mo maintindihan ang New Testament kung itaboy mo na ang Old Testament? Okay? At ganoon din po, paano natin maintindihan ang Old Testament kapag itaboy natin ang New Testament? Kuha ninyo mga kapatid. So hindi pwede na itaboy natin yung isa. Kailangan nung dalawa. Kasi sa pamamagitan yan, maintindihan natin.
ugat, kung gusto nating malaman yung ugat, yung old path, yung old way, doon po tayo sa Old Testament, mga kapatid. At dito sa New Testament, may mga paliwanag po. May mga additional po na mga katuruan upang mas maunawaan natin ng mas malalim. So, yun po ang ating sagot. Doon sa mga manunood sa Republish, we are not throwing away itong New Testament, mga kapatid. Oo, mayroon tayong mga issues and concern doon sa mga writings ni Paul, mga kapatid. But we are not saying na we throw it all together lahat, mga kapatid. Kung meron mang mga referensya diyan na tumukba naman po doon sa references ng Torah, then wala tayong nakita diyan na problema, mga kapatid. So, yun po ang ating pagpapaliwanag. Verses 18 and following, ito na nga po. According to their deeds, so he repays. Wrath to his adversaries, recompense to his enemies. He repays recompense to the coastlands. So, yun po, there is what we call measurement. Ano po? Measurement of recompense or vengeance or justice, mga kapatid. There is what we call dahil sa ano yung gagawin ni Yahusha, mga kapatid, repays wrath to his adversaries, mga kapatid, to his enemies, repays recompense to the coastlands. So, ibig sabihin, yung tinding galit ni Abba dahil sa kasalanan ng tao that violates his justice, mga kapatid, but yun lahat ay nabayaran sa pamamagitan po ng pagpadala o sa kamatayan ng kanyang anak na si Yahusha. So nabayaran po, mga kapatid, yung kanyang mga yung consequences po ng ating lahat ng mga kasalanan. Verse 19, and they shall revere, dahil dito, mga kapatid, na merong solusyon na ginawa ni Abba, nagpadala na siya ng kanyang anak, namatay na ang kanyang anak, yung kanyang wrath ay nabayaran na po, mga kapatid. Ano na po ang mangyari? Verse 19, dahil diyan, magkaroon na po ng takot. Doon, kanino po? Sa pangalan. They shall revere the name Yahuwah from the west and from his esteem from the rising to the sun when he comes like distressing stream, mga kapatid. When the ruach of Yahuwah drives on, mga kapatid. So, malinaw dito sa verse 19 na magkaroon ng takot po doon sa pangalan ni Abba Yahuwah. Na kung saan nanggaling dyan, sabi dyan, no? From the west. From the west. So yung pagtukoy sa west dyan speaks of the wind, mga kapatid. Wind coming from the west to the east. Okay? To the north and to the south. Doon sa ating mga other references sa Book of Matthew. Kapag pagdating ni Yahusha, mga kapatid, malinaw po yun na from the four corners of the Arats. Although nabanggit dyan is west, but speaks metaphorically of the wind that goes through and through, mga kapatid. Because sa sunod na verse ay tinutukoy po yung Ruach, mga kapatid. Ruach of Abba Yahuwah. Who is what? Accomplishing and doing all of this. Na, ano po? People will revere the name of Yahuwah. At magkakaroon po ng takot ang mga tao. Look at verse 20. Mga kapatid, kita natin dito yung Redeemer. Redeemer is no other than Yahusha himself, mga kapatid, na kung saan nagkaroon po ng lunas ang lahat ng kasalanan ng tao, yung galit ni Abba sa kasalanan ng tao, nagkaroon po ng lunas o solusyon, mga kapatid, dahil sa kamatayan ni Yahusha, mga kapatid. So, yan po. Bakit po gawin itong lahat? Verse 20, and the Redeemer shall come to Zion.
and to those turning from transgression in Jacob declares Yehovah. Ayon sa na-highlight ni Brother Demetrio kanina, repentance is part of it. Repentance is required. Sa na-highlight din ni Sister Lorraine, Sister Azara at Sister Kanayapa, repentance is really part of it. Bakit po? Tingnan mo yung verse 20. The Redeemer shall come to Zion. Ang pinag-usapan po dito is yung pagbalik po ni Yahushua. And those turning from transgression. See? Nandun pa rin yung terms and condition, and what is that? Repentance. Walang mabigat na ipagawa ni Aba ang tao. Ang kanyang pinapagawa na madali lang gawin ng tao is ano po? Yung turning from transgression. So repentance is the key, mga kapatid, para mabalik tayo doon sa covenant relationship with Abba Yahuwah. Transgression in Jacob, sabi niya, declares Yahuwah. And verse 21 sa na-highlight na rin po, as for me, this is my covenant with them. So, pinapaalahal nandito ni Abba Yahuwah through the prophet na bakit ginagawa ni Abba lahat ito. Dagdag doon sa na-highlight ni Sister Marife kanina, for his future esteem, dito mga kapatid, bakit ginagawa ni Abba ito? Dahil sa kanyang, dahil sa kanyang covenant. May promise po si Abba, mga kapatid. Kung bakit niya gagawin yan? Because he is bound for his covenant, mga kapatid. He is bound to do what he promised, mga kapatid. Sa na-highlight kanina ni Brother Demetrio, na itong covenant na ito ay kasama ang kaniyang sangkatauhan. Because totoo nga yung sinabi niya na covenant sa ating na-highlight lagi dito involves two party. Abba uphold his covenant. Tingin niya hindi na kaya ng tao, ginawa niya yung solusyon, pinadala ang kanyang anak para ma-uphold yung covenant. Ngunit mga kapatid, at the end of the day, nandoon pa rin yung tao. Kasabay siya doon. At paano siya maging kasabay doon sa covenant? Is yun nga, turning away from repentance. So, yun po mga kapatid. Said Yahuwah, my ruach that is upon you. See? Kasabay talaga, nandiyan talaga. Bahagi talaga ang tao dito sa covenant mga kapatid. But take note dito, yung implementation ng covenant nito is now through the ruach. And my words that I have put in your mouth, you shall not be withdrawn from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants, said Yahuwah, from this time and forever. So, ano pong tinutukoy dito mga kapatid? Speaks of the future po. Fulfillment of the covenant. Future fulfillment of the covenant. Na kung saan the ruach comes, mga kapatid. At yung ruach na yan, ang siyang magiging instrument na kung saan ang words na yan ay malagay sa bibig. Okay, ang words na yan ay malagay sa isipan at sa puso, mga kapatid. And how it is being done and implemented through the power and through the presence of the Ruach HaKadosh, mga kapatid. So, yan po. That being said, ano kaya, mga kapatid, yung mga mensahe ni Abba dito sa atin? What is Abba Yahuwah telling us? What is Abba Yahuwah sending a message to all of us? Batay dito sa ating mga narinig, mga kapatid. I'm coming back to you, mga kapatid. Anyone would like to share? Please unmute lang po and then share. What is it? Summary mo or reflection mo batay dito sa ating mga napag-usapan?
So, Yadaya Owa po, we are 14 here. All in all, 14 na po tayo. All esteem kay Abay Owa. Brother Geoffrey, go ahead po, Brad. Ay, Shabbat Shalom po sa Shabbat shalom lahat. po, Brad. Po. Siguro po sa akin yung summary, no? It only shows that yung separation talaga hina-highlight ng chapter na to na Mm. yung sin o yung pagtalikod Ah, doon sa Torah. Doon sa tinatawag natin na terms and conditions, no? Opo. Na kailangan nating i-fulfill as being part of the covenant. So, and highlight yan, no? Verse by verse, yung sin ang nagpapaseparate sa atin Opo. from Yahuwah, no? Yun yung isang hindi dahil sa walang kakayahan si Yahuwah, kundi tayo mismo ang gumagawa ng dahilan kung bakit tayo lumalayo dun sa connection. So, and then after that, pagka separated ka na, of course, yung sinatawag nga ng binabanggit nga nila sister and nila brother na yung nanganganak yung ating sin, no? So, and then, of course, andiyan dyan na, katulad ng Israel, they fell into injustice and then lawlessness, of course. And then, hindi na, dahil dun sa terms and conditions na sinira ng Israel, so, hindi rin natin kayang i-fix to. Kundi yung, sa akin, no, sa pananaw ko, since si Yahuwah yung author ng covenant, siya yung author ng Torah or yung contract, no, sa kanyang galing. So, yung solution sa kanya rin manggagaling. So, he knows what to do kasi siya yung author. Alam niya lahat 'yan. So the only thing is yung as per dun sa Torah requirement na kailangan mayroong redeemer, kailangan may mag-redeem, which is si Yahushua. And then, of course, pag dumating yan dun yung tinatawag na marami na yung grace na sinasabi nila. So yung mercy pinakita na in the form of Yahushua. So we have, yung para sa atin is i-grab lang natin yung opportunity na yun. And then, of course, to repent. Repent, that means to come back to the old ways, come back to the covenant, come back to the Torah. So, and then hinighlight din dyan at the end, no? Yung covenant, yung spirit of covenant at yung Torah has been established forever. Hindi na yan. Sa akin, it's not the land of Israel, kundi yung tao. Kasi nasa tao naka-covenant si Yahuwah. So, ando doon din yung seed natin. So, kaya kung titingnan nyo yung Torah na may instructions doon, na iti-teach natin yung mga anak natin. Pagkagising, pag naglalakad, pag kumakain, sa lahat ng oras. So, kailangan natin i-train yung susunod na generation to remind them kung saan sila galing, kung saan tayo galing. Kung sino tayo. Diba? So, yun lang po. Gandang, so, Torah is established forever. So, yun lang po. Shabbat Shalom again. Wonderful summary. Sin separates. And because there is sin that separates, gives birth to sin. Okay, all the more nanganganak ang kasalanan. So, then next that is nagiging lawless, wicked. Then, dahil hindi kaya natin, so Aba naggawa ng solution. Then after solution, yun na nga, ang Redeemer pinadala. Then, yun ang para maging sa tuparan, itong lahat nito, nandoon pa rin yung terms and condition, which is na-highlight ni Brad, is yung repentance. Na ang ibig sabihin ng repentance, ayon sa ating pag-unawa, is yung pagbalik nga sa Torah, pagbalik sa old path. So dito tayo magkaiba, Brad, sa pag-unawa natin noon na tapos na, ginawa na lahat, so libre na. It's free already. Hindi nila naintindihan. Doon ang twist, no? Doon ang twist. Yung twist. Gaano nag-twist ang kaaway dyan na akala natin ang totoo. Tapos karamihan sa atin naniwala dyan, di ba? But thanks kay Aba dahil na-open up yung mind natin doon sa twist na yun. In which hindi tama. Yadaya Owa. Wonderful sharing po, Brad. All esteem and praises kay Aba Yaowa. Anyone else would like to summarize or make some reflection po? Meron?
Okay po, mga kapatid. Is there someone? Anyone? Paki-unmute lang po. And then make use of the time. Okay. Kung Sister Lorraine, are you wanting to share some more? Sister Carashal? Okay po. Mga kapatid, kung yes, meron ba? Okay po. Kung wala na, mga kapatid, let's make a closing. Yes, meron pa ba? Okay. Sabi po ni Sister Lorraine, highlighted na po. Yada Yaowa. Praises kay Aba, mga kapatid, sa magandang mga pagpapaliwanag, sharing mula kanina. Narinig na po natin kanina maraming mga sharing. So ngayon, tapusin po natin, mga kapatid. And saying na kayong mga manunood sa Republish, mga kapatid, marami tayong mga pinag-usapan dito na mahalaga sa ating buhay. Like, na-highlight namin dito, mga kapatid, na Torah is still part sa ating journey ngayon as a showcase of our genuine repentance, mga kapatid. Yung pagbalik natin sa kaniyang katotohanan at yung pag-turn away natin sa mga transgression, ang ibig sabihin noon is balik tayo sa Torah. Mamumuhay tayo ayon sa Torah, mga kapatid. And that way, naging bahagi din tayo doon sa covenant ni Abba Yahuwah. And above all, we should be grateful kay Abba dahil alam niya on our own, di natin kaya, kaya pinadala ang kanyang anak through Yahushua as our Redeemer, naging naisatuparan na fulfill po yung covenant as promised by Abba. And tayo din po ay may parte doon sa covenant na yun. How? Turning away from transgression by repentance. So kayong mga manunood sa Republish, ano po yung mga pangungusap ni Abba Yahuwah? Kung tayo man po ay nandoon pa rin sa hindi buong katotohanan o half-truth ba or may mga falsehood pa na mga ina-uphold ninyo, mga kapatid, like yung twist na aming pinag-usapan dito. It's about time to wake up, mga kapatid, and iwan na natin yung mga half-truth na yan. Balik na tayo sa buong katotohanan. All esteem po and praises kay Abba Yahuwah. Yada Yahuwah. Basyam Yahusha. Praises po kay Abba.